It's dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Hi mga e-geaters! Ayan, ba't naman nagkakamot agad? So, ayan mga e-geaters, thank you so much sa pag-stream it, pag-steam ng pork siomai. Hindi, ng pag-steam ng ating episode 1 to episode 9. And today, we are on episode 10. Grabe, panapahan natin. 10 din. Tapos yung iba kasi, grabe naman makapagreklamo, kala mo talaga sila na yung pinaka, bakit? Mayaman ba ako dito sa Nyote Pai? Wala kayang mga pera-perastra dito. Perastra. Wala kayang jokans dito. This, kaya hindi ako ng mga music rap, yung mga ganun. Kasi nga, wala lang, nare-readed ko lang. Kasi nga, baka man copyright, may pambayad ba ako dito? Alam mo talaga ako pinakamayaman na tao sa buong syudad eh. So, ito na, let's start with our first story. Parang naboboy ako. Alam niyo yung parang kakagising mo, tas ang lamig ng tsanena mo. Ganun. Wait lang boy lang ako. Boy lang ako boy lang. Okay lang ba? Bantayan niyo to Okay, boy lang ako. Yoko yan! So, ayan. Hangin nga lang ang naboy ko. And, let's move on na. Ang dami namang ads. Ito na ang ating first story sa ating episode 10. Ang kanyang category is Let the Love Begin / Libby Dorch / SKL. So, anong wala pa pala. Anong titulo? Ang titulo is Angels Brought Me Here. Angels brought me here. Isa pa. With the angels brought me here. Alam mo, parang tawag yung tanghalan. Hey! So, ayun, let's move on. Ayun na nga, mag-start na tayo. So, anong gagawin? Let's read it. Hi, Mima. Strata Marlet here and my Boa Orchestra na strata na Omseret. Okay. We met sa churcheret kasi singing at akese tapos guitar hero naman si Omseret. Kaya pala he just brought me here. Hindi. Dahil churcheret. Kala ko singeret siya. Kala mo talaga siya. Si Jonalyn Biray dito no? Singeret pala siya. So, wala tayong magagawa dyan. Talento yan Bakit naman tayo magpapatalo, diba? Charot. So, let's move on. Super kalmado ni Oms and very sweet and gentle talaga. Parang labubo na super cute and parang hindi magsasabi ng hihihihi, wanna play with me? Nasa loob yung kulungan yan. Alam ko na yun pag mga quiet place, yung quiet place na ganyan, matinik yan. Takot? Yuko yan! Nakakatatot! I think, mas gusto ko yan, mga ganyan. Kasi yun yung parang mga powerful tiligay. Like, parang babanggain ka sa mga dingding, ganun. So, let's move on. Tabi naman to. Ito na. As in, kabisado ang bibliology, at parang hindi marunong kumaldag. Ito na nga ang kaganapan. Kaganapan sa 4 na sulok ng entabladong ito. So, hinatid niya akes dito sa department kes. Tapos, juminom kami. Yun na naman. So, may pag-ginom. Ibig sabihin, it's enga time. Ang ganda pala ng voice ko sa mic, no? Over naman ka naman talaga DJ Mod. Hit it. It's enga time. Alam mo na, enga ka na. Wala tayong ma-or-pop enga ka na. Erbog ka na. Would you like it? Manlalab. Alam mo na, enga ka na, wala tayong ma-or-pop enga ka na, erbog ka na. Would you like it with ma-or-pop? Let's move on. Ayun na nga, enga na si Keki. Tas biglang naglip to lelap kami.
As in as in talaga Matt, tas si Forda hawak naman siya ng wewet tas bigla niyang pinasulikod-dakis sa padera. So para alam mo talaga sila na yung 365 days eh. Kala mo na cosplay. Kala mo naman talaga for the cosplay sila. Anong name nun? 365 days, si Baby Baby. Ano yun? Baby Girl, Baby Girl. Are you lost, Baby Girl? Are you enga, Baby Girl? Yung ias mo dito. So, ayun na nga. Humayok na sila dito. Ay, grabe na talaga. Pinasyolikod ako sa pader at kinaldag na si Mother Earth. Ang burapi ka niya, ma. At very tosino talaga. So, pag tosino, ibig sabihin yun is masyuba. Like, grabe naman Titi Pirate yan. Ano ba? Di ba nakakasake ng parang longganisa? Ay, tosino. Anong tosino? Longganisa dapat. Wait lang, nagkamali ako doon. So, dapat, dapat dito is longganisa. Pero kung tosino, ibig sabihin mamula-mula. Sarap. So, let's move on. Pwede mo lagyan ng mantika. Yung use oil niyang tosino, gawin mong fried rice. Sarap kaya. Yung mamantikilya, mga ganun. So, ayan na nga, very tosino daw. Tapos, nawing na nga sa posisyon namin, like, over naman sa contortion, siguro nakaganon yung si Keke. Baka nakaganon ka dun, naka. Parang, alam mo yun, ganun yung dito, yung katulad kay Kim Choret. Alam mo talaga siya na yung pinakagrabing position dito. Kaya ko mag-dog style dito, labanan, Alam mo Alam mo, dadali siya sa perya eh. So, let's move on. Ayun na nga at na-achieve na namin ang La Nina at ang daming white cast at ginawa ko siyang serum. Nagda prayer na lang kami after ng La Nina. Dinadamay niyo pa ako. Talagang, inuna pa talaga ito ngayong episode 10, no? Grabe sumakit yung batok ko. Ba't ginawang serum? Ba't ini-skincare? Kala mo talaga siya na yung palaban sa mga skincare. Nalove ako sa palaban sa mga skincare. Kasi ginawang serum. Siguro ilagay mo yan sa mga, sa mga walang laman. Yung mga ganito. Mga walang laman sa tas para pag inipon-ipon mo siya, pwede mo siyang, parang na-miss ko siya. Mag-serum nga ako. Paano pag na-miss ko siya, mag-serum nga ako muna. Para, kamusta ka niya? Uy, wag naman ganun. Grabe, hindi naman ginagawang serum yun nililip Anyway, bahala ka na nga. Ayoko na nga. Ito na yung proof of purchase nila dito. Tama na kayo yung kili-kili ko. So, grabe, Kala mo talaga sila na pinakamaburapi kang tao sa Angels Brought. But kasi Angels brought me here, Queen Shondok. So, ayun na nga. Let's move on with our next story. Ang ating second story is, itong category niya is horror, slush, SKL, slush, kulaba, and slush, takot daw! So, ang kanyang titulo dito is Aircon Man. Uy, bagay na bagay ngayon Talagang Ginet talaga dito ngayon. Alam niyo naman, Magineta. Pero nagugutom ako ngayon. Parang sakit ng Chanamay. Ay, para boy naman ako ngayon. So, para igit naman! So, I think, let's move on with our story. Hi, Sophie Prime. Masaya ka na ngayon. Sinaktan mo ako, di ba? Ayos. So, over naman. Share ko lang tong horror story ko na nasa Delegita stage pa, Akestra. About 10 years ago na. So, nung time na yon, exotic dancer ako if you want what I mean. Alam ko yon. Sayaw dito, sayaw doon, sumayaw sumunod ka sa indak ng by sex ba? So, let's move on. Pole dancing dyan, hanggang sa na-hire ako sa isang international agency na based sa Japan. So, for the Japayuki, siguro yung ganun, di ba? So, ang plano kasi is ipapadala ang mga dancerette na kagaya ko sa Japan for entertainment din. Gora naman ako kasi may mataas ang kita sa Japan ni Ray. Di pa barat mag-tip, di ba?
Tama, 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 tama. So, let's move on. So, before kami pumunta sa Japan, may parang hotel arrest kami sa Manila wherein stay kami doon ng 5 days kasama na doon yung pag-learn ng simple Japanese and dance rehearsal. Alam nyo, pag nag-read talaga ako ng mga horror story, diba? Tumataas talaga yung balahibo ko. Like, hindi kasi ako sanay mag-read. Paka-arte. Hindi talaga. Like, I'm into, I'm not into horror talaga. So, lagi tumataas talaga yung balahibo ko. Sa Newell, check ko. Hindi naman. Dapat dito na lang. Talaga, papashow niya pa talaga na tumaas na yung balahibo. Kasi isa dito sa mga bokot na story sa buong episode. So, let's move. Ang dami ka naman daldal. Kala mo talaga siya na yung magiging news reporter. Hindi ko gagalawin ulo ko, ha? Hindi ko gagalawin. Okay? So, tumas ng balahibo ko na naman. Sa Newell Ball, ahiting ko na lang para makita natin. Kasi, kasi pag mahaba, paano tataas yun, di ba? Di ba that mga skin, ano yung mga ganito lang, yung mga baby hair. So, let's move on. Bokot din kasi ito, takot ako. Yoko yan. So, let's move on. At na nga, ang sabi niya dito, unang akyat pa lang sa elevator, hindi na ako mapalagay kasi yung hotel na yon is kilala for its stories. Giniba na siya now as far as I know. So first night ko doon, nagkikwento kami with the other girls and yung mga instructor namin is nagkwento ng spirit daw na nagpaparamdam sa 11th floor. Which is yung floor namin na tinatawag na aircon man. Doon pala. Ano kaya yun? Yuko yan. Takot ako. Takot pa naman mga ganyan-ganyan. Parang sinumpastra, yung mga ganun. So, let's move on. She knows it kasi she experienced it herself. Sabi niya na dapat daw walang aalis ng room kapag past 12 na and we need to wear pajamas sa pag-sleep in which we didn't specify why. So, ako natakot ako kaya tinulog ko nilang kahit hirap na ako maborlog. Kinaumagahan nagising ako at 3 sa 12 na dancer na karoom ko is nagtataka why daw nakataas yung silk dress nila from the tile level to boob siree. So parang ginagalaw sila nung aircon man, no? Feeling ko dito. Kasi, grabe naman ka-airbag naman yan. Hindi na naman nahimik. Hindi na naman quiet place eh. Talagang na-erbogan pa eh, no? So, let's move on. Siguro kami nakataritan parang naalala ko yung sa ano ba yung funny na ano siya, yung ginagawa nila. Paranormal Jacktivity ata. Jacktivity ata. Yung parang, in-orb up niya yung Gogi naman kasi yung bukot naman. Hindi ka mababukot, ma-erbogan ka talaga. So, let's move on na nga. So, ayun na nga. Revealed yung brand nila. And yung tatlo na yon is sila lang yung hindi nakapajama nung natulog because wala silang baon na pajama that time. So ako nagtaka ko, baka yun yung aircon man na tinutukoy ni instructor na nagpaparamdam sa floor pero hindi ko yun pinaniwalaan. Baka naman yung instructor nyo yung jerkon man dito. Pala cosplay naman si instructor. So let's move on. Nag-worry lang ako kasi baka yung mga hapon or agency namin for dancing, yung may mga gawa nun, since exotic dancer nga kami. Baka nga. So, kala mo talaga, di na rin din, no? So, let's move on. Let's move on. Ito na nga. Dahil sa thought na yun, nag-coffee ako para late ako makatulog. The second night kasi, baka ako yung next na magalaw sa ng mga hapon sa isip ko, ha? Which is, takot ako mangyari yun. Adjust natin. So, ayun na nga, let's move on. So, ayun, natulog na ang mga girls and ako na lang natirang gisextra. Winate ko yung past 12 na time kasi yun yung babala sa amin ni instructor na baka kasi kasabot din siya sa mga hapon eh. Tama. Kasi diba hindi mo alam eh. Like, mamaya, syempre, over naman yung jerkon. Ba't naman erbog naman yung jerkon man, diba? Kung nose niya naman nakifile, gaganin ko naman sa kanya. Isabihin niya lang, papashow ko talaga sa kanya para tama na yung pagmumulto niya, di ba? So, let's move on. Tama na yung pag-aamok niya sa gabi. Talagang may oras pa talaga eh, no? May schedule. Parang, let's move on. Para give na lang talaga natin sa kanya. Para hindi tayo, para hindi na siya manakot. So, let's move on na nga. Ayun na dito, sabi niya dito, so after an half siguro wala naman nangyayari. So, I decided to sleep na.
However, mga ilang minutes after nun, biglang sobrang lumamig. Like, super like talaga, ha? Over naman yung voice. The aircon is on 23 degrees Celsius lang nun, pero iba yung bugso niya. And tatayo sana ako para hinaan siya. Kasi hirap ako makatulog sa lamig. Pero what I saw made me freeze. Yung malakas na cold air is moving towards my roommates na hindi nakapajamang natutulog Eh nakikita ko is paano sobrang nililipad yung mga dress nila ng hangin na I doubt na galing sa aircon lang. So may mga kamaysal na siguro doon, no? Nakakatatot! Yoko yan! Sino dito nagraralo ng Among Us? Sino dito nagraralo ng Among May hamilaw! Alam, may hamilaw! So, let's move on. I can hear how the beds are swaying slightly and how nire-reveal unti-unti yung katawan ng mga girlies ko. So, I was shocked. Ganto. Hindi ako makagalaw that time and nagbalot na lang ako sa kama cause I can even move right and speak right. So, I was just praying Hail Mary as far as I remember hanggang makatulog ako sa iyak. Kahit ako din naman, makakakry din talaga. Kinabukasan na open up na namin yung topic na umaangat yung dress ng kasama ko and nakwento ko sa kanila yung nangyari. Guni-guni ko lang daw. Pero alam ko sa sarili ko na totoo yun. Kaya hindi ko pa nga natatapos ang third day. Umuwi na ako eh. Hindi ko na tinuloy yung dream ko sa Japan dahil sa takot ko na yon. So dahil sa instance na yon, nagpa-hypnotherapy ako kasi weeks kong iniisip yung nangyaring yun. Kahit ako din naman. So, masakit ng legs ako. Baka si aircon man. Sakit. Notaret na lang po siguro. Parang mas scary. Ako lang kasi mag-Jaysa dito. Anyway, let's move on. And one day, nakasalubong ko sa daan yung kasama kong roommate na noon sa Manila. Nagtaka ko, why hindi sila natuloy? Sabi niya, totoo daw yung sinabi ko at nakita niya rin daw. Nung umuwi daw ako, hindi daw sila natulog para tingnan anong nangyayari. Pero siya na lang daw natira, nagising noon at na-experience niya mga sinasabi ko to the point na hindi niya magising yung mga kasama niya sa Takotstra. On the 4th day, sama-sama na silang umalis ng hotel and nag-back out sa agency. Ba't nalunok ko ng hair? Hindi naman si aircon man yung sa akin. Electric fan man. Sige naman ang insert naman sa bunganga ko ng hair. Dahil nga wala tayong Jercon, electric fan, yung ano yun yung umiikot, ay malamang. At on the 4th day daw, sama-sama na silang umalis ng hotel and nag-back out sa agency maliban sa dalawa na nakapunta sa Japan noon and nagpatuloy doon. Nahalungkat ko lang tong story na to kasi now ko lang nabalitaan kasi yung girls ko na boat na nakapunta ng Japan is na baliw na daw. For unknown reason and ang hinala ko ay dahil yun sa incident na yun. Kasi yung dalawa sa 3 girls na nakadress the whole stay sa hotel. Yun lang. Takot ako, ma! Okay na yan, tama na kayong kilikili ko. Hala, takot. Ayoko pa naman ng mga ganyan-ganyan, no? Baka naman iba din yung na-experience niya dun sa Japaneret, Like, diba? Kaya dapat lagi nating mag-a-ask, over naman sa Tiger, mag-a-ask tayo ng mga, sa mga friendly natin, mag-share tayo sa mga quiet place nating friendly. Lalo na pag nagbago sila bigla, diba? Try to speak out, to speak, para kahit pa paano, malabas nila yung mga nasa loobin nila. Ganun. Like, ang hirap kasi nang walang ma-share ni, diba? So, nakaka-ansya din talaga. So, please, we hope na gumaling sila. And, of course, yung mga friendly natin, family natin, please, kailangan natin malaman ang kanilang mga saloobin. Yung mga ganyan, like, to share, and kailangan natin support for each other. Yeah, let's move on with our next story. So, let's move on with our next story. Itong story naman is, kanyang category is BL/SKL/libido. And ang kanyang titulo dito is Group Activity. Alam mo talaga sila na yung palatisis na tao. So let's move on. Ito na ang kanyang
Ano palang anong gagawin? Let's read it! Mga e-guitars, nagsimula lang to sa simpleng ginuman. Ang katayong na naman. Pala ginom naman kayo. Kala mo talaga sila na yung may taong pala ginoma eh. So ito na. Dahil stress lang nga kami sa thesis namin, 4 kami sa group. 3 ekalal at 1 marlata. Yung marlat umakyat na sa kwarto para matulog habang kaming 3 naiwan sa sala. Semplang nasa alak at pagod sa kakaisip kung paano i-revise ang chapter 2 namin. Over naman sa revision. At bilang ako ang scientist ng grupo, hindi ko napigilan ang curiosity ko ha. Habang tulog silang lahat, itinapat ko yung kamay ko sa nitty pirate ng isa kong groupmate. Over naman sa experiment. Alam mo talaga siya na yung mga, ano mo tawag dito? Social experiment? Kung keki, ganun ba yan? Alam mo talaga, nasa wow mali na siya. So, let's move on. Hindi pa ako sure sa tunay kong sexuality, pero crush na crush ko kasi siya na Sophie. Pakay ko dyan. Charot! Hindi na magsusupport ha. Magsusupport na. Sige, go, go, go. Crush mo yun eh. Banat mode. So, let's move on. Alam kong bad to, pero bad yun. Anyway, tingnan nga natin kung matamis ba ito. Tingnan nga natin sa kanyang ibang next is sa kanyang about story. Okay, wait lang. Mga e-guitars, nag-react ang specimen, nag-flag ceremony bigla. At tumaas. Ibig sabihin yon, tumaas ang kanang shitty pirate. Bigla siya lumingon sa akin, tapos walang intro, walang warning, bigla niya akong nilip to lelap. Mga e-guitars para akong sinabak sa oral exam na wala akong review. Pero gusto niya. May palalim-lalim pa siya na wordings dito. Kala mo talaga. Alam ko na to eh. Ibig sabihin niya parang na push. Na erbogan. Ngitnyak. So let's move on. At habang busy kami sa lip to lelap thesis namin, pinasok ko sa kamay ko ang short straw niya. Na-discovery ko ang pinaka-nagulantang akong shocking revelation. Pa-curve ang shitty pirate niya ha, na Sophie. May ganun pala, no? Oo naman. Akala mo perfect lahat ng notaret? And every size, every shape matters. Ang love, ganun. Love ba yun? Epilogue. Hindi, wala yun. Wala naman sa ganun yun dapat. Dapat kung bet mo talaga. And over naman sa sexy voice. Kala mo talaga siya na yung magiging sexy baby. Nang It Showtime. So, ano naman sexy voice? So, let's move on. Grabe, parang graphic na quadratic equation, may parabola daw. Hindi ko alam kung paano isa-solve ang angle. Pa-letter C ang kanyang shitty pirate. Ay, pa ganyan. So, parang ito yung Julo. Carry naman na. Ano naman? Maloka kapag letter O. O yung Julo. So, let's move on. Ngik-ngik. So, at habang ninanamnam ko ang geometry na shitty pirate, bilang gumalaw yung isa naming groupmate, ha? Sa mga e-guitars, takot ako! Napaganon ako kasi baka ma-side-song niya. Okay, bagansya mode. Siguro kung ako yung yung isa doon, bagansya mode! So, let's go with the bagansya mode. Kunwari, sleep daw ako ganun. Sleep asil ako. Parang may nagaganon. Ano ba yun? Sleep pa rin nga. Ano ba yun? Parang may mga balat na wait lang, parang may mga balat akong parang may mga tubig. Guys, ba't ang ingay? Gagawin ako. Bagansya mode to Ano yun? Parang letter, ano yan? Alphabet? Educational background ba yan? Parang letter C doon na Ano yun? Parang may pan-display letter C? Shitty pirate. Pait! Ba't naman umit? So, kung ano ba yung letter C na yan? Ano ba yan? Okay, ano ba yan? Nuggets ba yan? Ba't nuggets? Diba kasi yung mga nuggets, may mga letter yun. Hoy, totoo. May mga letter yung nuggets, diba? Parang, ano ba yan? Parang, pait, ganun. Siyempre, nag-tomstar ako. So, ano yan? Nugget silog. So, let's move on. Let's move on. Kaya nagpanggap ka kong Borlogs. Pero mga e-guitars kinalabit niya ako. Nagpanggap ako na Borlog ako. At ayoko mahuli eh.
Pero kinalibit niya ulit ako. So ito na, pinasok ko yung kamay ko sa Sorstra niya, napahawak ako sa kanyang shitty pilot. At jutay siya ha. Pero Kebs, burapi ka siya. Hindi siya pogi, medyo tsakaro siya ng konti, chaberet, pero napakalinis tingnan. Kaya go, 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 by Rufa May Quinto. Habang kinakalikot ko siya, nag-friction yung kamay ko sa nyulbul niya. Kaya medyo nasaktan siya. Tapos ang ginawa niya, ay nagpa-shock sa akin ha. Alam mo kung ano? Pinasok niya daliri niya sa bebextra ko. Parang init niya to. Tama. Mga igiters na nang gagawin ko, syempre sinipsip ko. Malamang. Andiyan na yun. Alam nga naman, dahil sila lactating, ma'am. Parang kano niya siguro, siya dun. Ano yun? Tagabigay ng mga gatastra. So, let's move on. Habang busy ako sa pag-iisip, nakita ko yung nakatunganga si Crush at bago ako napasabi, uy, anong tinutunganga mo dyan? Ba't naman sinita? Over naman sa sita. Parang ganun sa ganun. Uy, anong tinutunganga mo dyan? At hinawakan niya ang shitty pirate ko Mga igiters, naka-lock in na ang group activity. 3 kaming nag-nyukol. Sabay-sabay Grabe naman. What? Join niya naman ako. Charot! Ba't naman join na naman? Ba't nag-register? Banat mode, so let's move on. Walang usapan, walang script, puro actual performance. At mga igiters, first time kong mang BJ. 2 agad. Damot naman. Kala mo talaga siya yung magiging 13 May dito. Di kayo na 13 May dito. So let's move on. At mga igiters sa ang pinaka-finale ng lahat, La Nina. At linunok ko lahat ng white cast. First time ko pero na-distinguish ko agad ang lasa. Si Crush medyo latamis, parang latik vibes. Ano yun? Yung latik, di ba yung parang coconut, yung niyog na pinarito. Tara, ilagay mo sa palitaw o kaya lagay mo sa biko, baka carry. Ba't naman kasi may pa same taste sa latik? Favorite ka pa naman yung latik. Si pangalawa, medyo mapakla na parang expired Yakult. Yoko yan! So let's move on. At habang humihinga nga ako after ng greatest oral defense ng buhay ko, na-realize ko, keki nga talaga ako. Natapos ang thesis, pasado kami, hindi na namin inulit yung group activity. Hindi na namin pinag-usapan. At ang plot twist, ba't naman, kinospray ko lang siya Siya yung ganun siya kasi yung ganun dito. Kinospray ko lang, ako na naman yung masama. Ako na naman yung masama dito. Ako na naman yung masama. Ayaw ka na. Pero, ito nga ang twister, jowa ko, si Mars. Pero mga ides, hindi rin nagtagal. Nag-break din kami at doon ko naintindihan ang tunay na lesson ng group activity namin. Minsan, need mo talaga makatikim ng imbutido at skinless longganisa para malaman mo ang tunay na ikaw. Oh my gosh, tama na kayong kilikili ko over. So, ang twister, yung pinatulog niya ng Merlat is bowaret niya. Grabe, no? Ba't di niya na siya genuine? Charot. So, keki ka pala. Alam mo, buti na lang nagjiwalay kayo at sinabi mo sa kanya ang true feelings mo. Like, syempre diba, nasaktan yung tao sleep, baka gising extra siya nung that day, So, I know may part 2 to. So, abangan natin yung part 2. Ay! Over mo sa excitement, kala mo talaga So, may part 2 to So, let's move on with our next story. So, ayun na nga, dumako na tayo sa, pababa yung bangelya ko, no? So, dumako na nga tayo sa ating next story. Ang kanyang category dito is Let the Love Begin / Libido / Dilubyo at / GL. Grabe, saludo. Woo! Kanyang titulo dito is Pa-take out ng chicken wings. So, anong gagawin? Let's read it! Syempre bago yan, no? Ads muna tayo. please don't forget to check out. Super ganda nito. Like, super legit talaga Magsabi kayo kung chops. Okay? So, hindi ako nakapag-blush ngayon. Hindi mag-blush ako. Sabi niyo, skip ads. Wala! Wala akong skip ads dito. Wala akong mariread. Kala nyo, Mahalin nyo naman ako. Kahit isang minuto lang naman. Mahalin nyo naman ako. So, let's move on with our next story. Diba? Ang konti lang nilagay ko pero ang ganda ko na. Hindi pala next. Let's move on. So, anong gagawin?
Let's read it! Hi, Sophie Prime! This is your oyster mukbanger. Over naman sa oyster mukbanger. Kala mo talaga siya na yung magiging dito, oyster sauce eh. So let's move on. Ang dami nag-aas ng GL kagabi sa Dagok Time. So bilang taga-ambag ng GL sa Kalikert, gagawin ko lang ang aking social responsibility na sana madami pang mag-submit ng GL. Please, please, please. Over naman sa Girls Love. So let's move on. I-share ko na lang ang first meetup namin ng Bowaret ko. Tap, road to 1M muna ng TikTok Live. Thank you so much, Nak. Year back 2018. Fourth year college na ako at si Bowa ay working na. Older siya sa akin ng 5 years, so may mommy feels parental na wow. Grabe naman yung mommy ret. So, inad niya kasi ako sa FB Satellite dahil may common GC kami sa isang K-pop group na itago na lang natin sa pangalang Nanay Mo. To be honest, late na siya na-add doon at isa ako sa mga semi-founding members kaya medyo embarrassed na ako sa kanya kasi ang Namojin niya. Ano mga enggetera talaga kayo, no? Charot. Kasi pag mga Namojin, ayaman na. Kaya mga bida-bida yung mga Namojin, diba? Idol natin yung mga guys. Saludo yan. Woo! So let's move on. Hihi! Ow! Nung in-stock back ko siya, grabe ma, ang tangos ng jilongan niya. Ang ganda niya rin sa mga picturaka. Sobrang Latina niya ma. Kilig talaga ang aking kifay larot. Pero, syempre, pa-hard to get muna ang atake ko. On and off din ang chatting namin sa FB Satellite. Nagka-namojin talaga niya na mag-chat sa akin. Napaka-namojin niya talaga. Siguro sabi niya, ako nga eh. Ako din, ganyan eh. Siguro pala ganun yung mga share nila. So, syempre, barda din naman tong isa, no? So, nilike niya lahat ng picture ko. Siya na talaga ang epitome ng namojin that time. Nagawa natin ng rebulto yan para first time magka-rebulto ng namojin. Hanggang sa nag-start na nag-send ng VM si Bowa, nang-aakit ang voice niya very deep. Yung, yes, tain na, galing! Yes, yes, galing, tain na. Ganun yung pagkakasabi niya siguro dito. Then nag-video call na kami and then we decided to meet up sa mall na may malaking globe sa Pasay. So yung meet-up day namin, grabe, nagyarurot agad kami at nakijoin kami sa mga NICU. Weh! Ba't naman nag-nyorgeret sa Mowaret? Ay, revise! Sorry, na-revise ko pala. Sorry, wala pala doon. Sorry naman. Grabe naman kayo, guys. Bakit? Ako naman na nagmamahal at hindi ikaw. So, let's move on. Wala, ni-revise ko lang. Wala. Namojin lang ako dito. So, ni-revise. Ito pala yon. Sorry naman. Tatawa na yan. Sorry na. So, let's move on na nga. Ito na. Nag-meet up day kami. Grabe, mas maganda siya sa personal, ha? Ang tangos talaga ng jilongan niya. What if upuan ko? What naman? Kasi uupuan niya kasi nga papait niya yung oyster na. Wait, ito ba? Wait. Yung jilongan, ipapasok sa kay Filaret? Wait, totoo ba? Baka may makasagot sa akin dito, na? Mag-amok na lang ako dito. Grabe naman mga expedition! Grabe naman yung mga twister nun. So, let's move on. Sabi niya dito. Nagkayaan muna kami mag-lunch sa Ramen Yagi and since maaga pa, nag-video okay kami sa Nyenster stage. Nakakalba ang setup kaming dalawa lang sa room tapos ang lakit pa ng titig sa akin pagpasok namin. Kala ko maglilip-to-lilip na kami pero sabi ko, order muna tayo ng food at magsikantahan tayo. Hanggang sa naengga na ako, ma. Yes! Diba ang saya? Sleep. So, parang naman yung dog naman ako dun. So, it's enga time na naman. Hindi na talaga, Hindi na talaga maka-walk straight papunta sa NIR para jumihe. So, kanta-kanta na lang ang Kes at si Bowa ay lumafang ng chicken wings. Inalok niya naman ako ng chicken wings pero sabi ko, mamaya na lang. Pero maya-maya, bigla niyang binaba ang mic na hawak ko at nilip-to-lelap niya ako, ma. Over naman sa reaction video. Galing! Just, grabe. Grabe, parang kinoriente ang kifay larot ko nun, mi. Siyempre, yung diwata na kasama ko, minukbang ang lips ko. So, lasang chicken wings yan. Patay nga nang may lasang yung isa adobo, ngayon chicken wings naman. Kala mo talaga sila na yung mga taste buds eh. Ang soft ng lips niya, walang halong herbog ng lip-to-lela, passionate lang. Nung natapos na parang na times 10 akong engami, nahilo ko ng super at parang walang nangyari, kumain na ulit siya ng chicken wings ha, literal. Kaya nga, may lasang chicken wings na yung bungangastra nun, di ba?
Nang uwian na, niyaya ko siya mag-sleepover sa place ko. Malayo pa kasi sa bahay niya. At syempre, oyster na to magiging bato pa ba? Tama. Tama yon. Number 1 fan mo ko. So, hi po. Grabe. Syempre naman, oyster na yun. Bakit pipigilan mo yung sarili mong umit yun? Diba? So, try mo lagyan ng suka. Ganun. So, let's move on. Pati ng ring light ng kwarto ko, malaki ang kamastra ko, kasya halos 5 katao na nakahiga. At nasa pinakasulo kami. Ang bango-bango niya, grabe. Tinay ko matulog pero mukhang erbog na siya. Nilip-tulalap niya ako at huli habang nakatalakbong kami at nakaramdam na ako ng mukhang patungong lanin niya to. Grabe naman laway dito. At kung saan-saan na napunta ang kamaestra niya. Inangat niya ang shirt ko at nilafang niya na ang mochi ko. Yes, galing, tain na. Bro, parang sabi niya. Yan na naman yung mga reaction vids ko. Yun naman re-enactment ko na naman. Hindi batang Gina ha, pero nagpa-susuret talaga akes. DJ Mod. Ito na nga, ang twister pala. DJ Mod, twister. Kalkal. Mochi. Gusto ko ng mochi. Gusto ko ng flavor na matcha. Katabi namin matulog ang lola ret ko. Nasira kasi yung aircon ng kwarto niya, so nakisleep siya sa kama ko since may space naman. For the pigel ng to the moon and back talaga kasi nga baka magising ang lola ret ko habang ninininger na ako sa oyster ko buka. Ano oyster ko buka? Paano ka gano'n siguro? Ano yung sakit ng heart ko? Over naman. Hindi ba't kasi binuka na? Kasi di ba pag buka na, parang pwede nang i-eat ata yun, ganon. So, dahan-dahan lang naman ang enter-exit niya. So, ginosok, ganon. Na hindi makatodong kaldag. Siguro, sige sabi niya, may sleep si Lola rin. Ano ba yan? Re-enactment na naman ako dito. Last na yun, ganito talaga pag sobrang erbog, no? Seedless to say. Naninger na ako katabi ang lola ko. Diyos ko po. Grabe yung mga twister talaga, no? Bakit sa tabi pa talaga? Siguro pag ako yung lola ret nyo. So, Apo, ano ba yan? Parang may narinig ako Ano ba yan? Apo, huy. Ba't man gumagalaw-galaw kayo dyan, ha? Ayusin nyo. Last na yun, tas di na ulit. Kapag naglalani niya kami, we make sure alone kami. Sorry. Oo nga, ano ba? Ayusin nyo na, magabi naman. Respeto naman. Wow, respeto naman, no? Trip for purchase attachment for Sophie eyes only. Yung isang convo namin that day after ng Yancer stage, yung isa naman, selfie niya that time for the proof ng Jelonga. Siya, tama na kilikili ko. Nagamit na namin ng Sophie and Co blush. May sinan ako for others to do that. Kaya bili na kayo. We love you, Sophie Ret. We love you to. Oh my God. Bumili na kayo ng, buti na inals ko to. Sakto sa stories, no? So, grabe naman. Magsulo naman kayo. Grabe talagang, doon pa talaga siya should be bukot. Ayoko naman ganyan. Dapat kayong dalawa lang para ma-enjoy nyo talaga ang La Nina at ma-achieve ang La Nina, diba? So, pala na kayo. Erbog nyo yan. Alangan naman ako na naman. Grabe grabe ka erbogan nyo. Ako na naman sisihin nyo dito. Ako bing oyster na buka. Kasi ba't kasi oyster kong buka? Doon ako na-laugh. Anyway, grabe. Let's move on with our next story. So this is our last story. Ang kanyang category dito is SKL /tearjerker /libido, slight libido /seriousness. And ang kanyang titulo dito is Tichiraka ko maerbog. Ow! Serious pala. So, anong gagawin? Let's read it. Dear Sophie and Co. Kilala mo na siguro ako at ng mga e-geaters. Ang story ito ay nagjumpisa nung ako ay high school lamang. Sa public school siya, so madaming section. Grade 8 ako noon, last section. Then, na-discover ako ng Tichiraka kong keki. Pero pa sa halata ang peg niya. Over naman sa bawal judgmental by Itbulaga. Then, ayun. Science nature siya. Hindi naman namin siya Tichiraka, pero di ko to knows paano niya akes na-discover. Then, since noon, sinali na ako sa yes. Yes, galing, tain na. So, it's an org daw. Youth for Environment and School Organization. Tapos doon ko nakilala si
Rams. Or ikaw na bahala kung babasahin mo. Sinabi ko na, Rams. Di ko na mababalik eh. Medyo harot-harot siya sa akin pero di ko pinapansin kasi kloseta ko noon malala. After moving up namin, nung grade 8, nagulat na lang akes, curls kasi biglaan na lang akes na junta sa section A nung grade 9 na ako. Over naman sa pag-nyosmar, so naging top siya. Top naman talaga ata siya. Pero di ko alam naging star section siya, parang ganon. So, muntik na ako maging president ng yes o non kasi nga mga makyonde ang teacheraka. Kakampi niya lahat ng mga new students, buti na lang talaga binoto ko yung isa kong newsmate. Kaya ayun, siya ang winner for tonight. Tinatamad na ako mag-type. Next time na yung part 2 and proof of purchase. Over naman sa tamad. Sige, nagawa ko na to. So, ayun na nga. Lagi kaming pinapatawag sa faculty. Then, lock ang door. Medyo naglumiret ang keke. Kasi nga, pati sa labas ng school, gumagala kami. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ko siya bet kasi nga, botomesa din ako. At for me, tsaka siya. Grabe naman yung ugali. Grabe naman ugali! Anyway, di niya gusto eh. Tsaka, bakit mo magugustuhan? Teachera ka mo. So, let's move on. So, ayun na nga. Nasa labas na nga ng Skulembang. Then, nag-message siya sa akin na may project daw kami na need gawin. Okay, asa na yan? Pumunta naman sila sa amin. Then, late na yon, sabi na lang sa amin na lang daw sila mag-sleep. Sabi ko naman, go for gold. Then, ayun. Sleep sila sa room. Sabi ko, sa labas na lang ako matulog kasi sabi ni daw tapusin. So, sama-sama na lang kami kasi nga, birds with the same feather are same birds. Tama. Same notaret. Charot. So, ayun na nga, gumawa kami ng project for environment hanggang sa nakaidlip na ako and then bigla na lang ako nagising kasi hinihipo niya ang legs ko. Bigla akong bumangon kasi na-offend ako noon. Wala mo nang mag-chat. Talaga sinabi niya yun nasa GC-ret namin, no? So, sabi ko serious to eh. So, yun na nga. Ginipuan siya. Pinalis ko na lang sila sa bahay. Tas after na may pasok kinabukasan, hindi ko sila pinansin. Then biglang nag-aya gumala. Libre daw nila. Then nagulat na lang ako kasama yung teacheraka namin. Pero go pa din ang keke kasi libre naman eh. Ayoko na pahabain ang story na to. At ito na nga ang twister. Umabot kami na dinadala niya na ako sa bahay nila. Then gusto niya na may mangyari sa amin. Ako naman wapakal kasi nga for airtime din ang akla eh. At ito na nga ang twister. Every year pala, ginajowa niya ang president ng Yes O Club. O diba, gulat kayo no? Buti na lang talaga hindi naging kami kasi kadiri talaga. Over naman sa EO. Ayun, binila ko na lang siya kasi message siya ng message eh. Nakaka-aburido. Over naman sa lava walk. Ba't nag-lava walk? So, yun na nga. Kayo na bahala sa moral of the story. And as I saw this picture, ayan o, nakaakbay yung teacheraka. Grabe. Sana naman, wala nang ganun, no? Kasi, school is our second home, diba? Like, sana yung treatment sa atin is like a family, like, yung secured, safe. Pero may mga gantong tao na nakakasad. It's a very, very sad na maka-experience yung mga ganyan. Lalo na yung igiters ko. Lahat ng tao na hindi nyo dapat, alam mo yun, ginamit yung authority, ginamit yung power para molest or gamitin yung power sa mali. Diba? Like that. So, syempre, as tayo, diba? Like, yung mga mas nakakatanda, ay mas nakakabata, syempre, alam naman natin is very, magalang. May respeto tayo. Kaya parang, ang bad nung hinipo, it's so bad yun. Okay. Nakakaloka yung nangyari na talaga na yun. So, I asked him kung ano na ba after that na nangyari sa kanya. Anong naging moving pace niya, yung mga ganun. Siyempre, it's part of your trauma. Diba? Siyempre, ginugrumirat ka, diba? Nakakabukot yun. So, inas namin siya kung ano ba yung kanyang moving phase. Like, paano siya nakamove on sa ganung trauma. So, sabi niya dito, eto na nga, while shaking pa ako.
Ayun yung sabi niya. Naging introvert ako, then until now, takot pa din ako hawakan ng tao or kahit sino. 'Di ba? Nakakalimutan ko ikwento yung third year na side. So, ayun nga, friendly nila si Ravelin. So, simula noon, feeling ko mag-isa na lang ako sa mundo kasi nga pati friends ko, kasama niya sa pagpo-push sa amin. Meron nga one time na sila Ravelin pa yung lock up the faculty, then hipo-hipo siya sa akin. Ako naman, todo push. Then, pati sa co-teacher niya, pinupush ako sa kanya kasi friendly niya sila eh. Airtime talaga si Keke sa mga teacher. Yes, bida ang saya. Dumating sa point na pati pinsan ko ginagamit niya na same school lang din kasi kami. Naid. Super sad ko talaga noon kasi feel ko ang dumi-dumi ko and gamit na gamit ako kasi nga kahit sa ibang section ginagamit ako para lang bigyan sila or taasan ng grade. Kilala siya ng family namin kasi naging student niya mga kamag-anak namin pati tito ko. Ang malala doon is hindi lang yung teacher na ganun sa amin. I suggest i-boycott na lang yung school na ito. Madami silang teacher na ganun. Like OMG, ang dami kong istudi sa school na yon. Yung isang teacher nga, may asawa at anak na, pero nagagawa pa din yung mga unthinkable na bagay. So, ayun nga, until now, moving on pa din ako. Pero was improved na, medyo lumalaki na din ang group of friends ko. Dati kasi avoid ako sa lahat. Ayan, may proof of purchase na sa labas kami kumain. Look mo ako sa tabi niya. Isang pic, kadiri talaga. Over naman. Ay, alam mo, yung sad part dito, parang may nangyari din talaga. Shinare niya to sa akin. May nangyari din talaga doon sa kanya na like, dumating sa point na erbog, yung talagang ginagawa. Yung mga erbog na malaswa talaga doon sa Nyokalty room. Alam ko, yun yung pagkakwento niya. And it's very sad na dun pa talaga sa school and, diba, like, anong klaseng teachera ka? It's so sad. Sana naman wala nang ganito. And sana talaga ma-report yung mga ganito. And now kasi nag-work na yung, ating sender na e-guitars. And, I'm happy na naka-move on na siya. I'm happy na nagkaroon na siya ng group of friends na may makaka-share siya, may masasabihan siya ng kanyang mga problema. And I hope na magtuloy-tuloy yung process mo na mag-heal. And sana pagsisihan ng teachera ka mo yung mga pinagagawa nila. Diba? It's so sad na may mga ganun incident, ganun nangyari. Uy, totoo, nakakasad yun ha. Hi! Anyway, sana wala na maging biktima. Sana wala ng mga ganyang eksena. No? Anyway, let's move on. So, yun na nga. Tapos na tayo sa ating episode 10. Grabe din, di ba? Halo-halong emotions tayo dito ngayon sa ating episode 10. And grabe naman kasi, di ba, hindi ako makamove on sa last story talaga. And, nag-uusap kami ng sender na yon and na e-guitars na yon. So, I hope na maging okay ka na and I wanna see you soon. And lahat ng e-guitars, I wanna see you soon pag mayaman na ako. So, sana makita-kita tayo soon mga e-guitars, mga love and mga babies ko. And thank you so much sa pag-share ng inyong mga story. I love this episode 10. Ayun yung mga best stories natin from Niktok Satellite. And I hope na maging okay na kayo, mag-heal kayo, and enjoy life. Kasi, minsan lang ang buhay. So, yeah. I think this is the end of our episode 10. So, thank you so much mga e-guitars. I love you all. So, yeah. That's all. Tama na kayo. Oh my God, yung kili-kili ko. So, bye! Love you all.